bago ka mag-lunch O kaya nagla-lunch ka. dagdagan pa ang mga alam mo Para hindi ka naman huli sa balita. live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Silipin na natin ang ulo ng mga balita. Balitang Bayan. Vice President Duterte naghain ng petisyon sa Korte Suprema kaugnay ng impeachment case laban sa kanya. Balitang Bayan. Gahain ng disqualification case laban sa pamilya Tulfo, walang halong politiko ayon sa isang abogado. Balitang Bayan. Manager ng NFA sa Occidental Mindoro sinibak dahil sa nakaimbak na supply ng palay. Balitang Bayan. Balita sa Ibayong Dagat, 31 individual patay sa aksidente sa Southern Bolivia. Balitang Bayan. Balita Pampalakasan, coach ng Gilas Pilipinas, may game plan para sa FIBA Asia Cup qualifiers. Balitang Bayan. At para naman sa ating showbiz news, sa Milby, kinumpirma na hiwalay na sila ni Catriona Gray. Balitang Bayan. Magandang tanghali Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ni Drew Nasino, ako po si Jen Patrolya. Balitang Bayan. Bago sa mga tampok na balita, alamin muna natin ang lagay ng panahon. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon. Whether we like it or not, ito ang magiging DWIZ Weather Report. Happy lunch, Jen! Nag-lunch ka na ba? Yes, super early. Wow. Ikaw ba, nag-lunch na? Hindi pa. Hindi pa, syempre. Wala tayong lunch B. Oo nga naman, minsan talaga alauna na tayo Ano nagla-lunch. ba yan? At bago tayo mag-lunch, bago ka mag-lunch, alamin mo na muna kasama ng ibang mga Pilipino ang latest sa lagay ng panahon. Mula sa 10 a.m. forecast, kasalukuyang walang binabantayang low pressure area ang Pag-asa. At wala ring inaasahang mabubuong LPA sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Samantala, tuloy pa rin umiiral ang northeast monsoon o hanging amihan sa nalalabing bahagi ng Luzon at may posibilidad na lumakas pa ito. Pero baka ito na rin ang last surge ng amihan bago matapos ang February. Shear line naman na nakakaapekto pa rin sa silangang bahagi ng northern at central Luzon at ITCZ o Intertropical Convergence Zone ang patuloy na umiiral sa southern Mindanao. Para naman sa ating weather advisory, ngayong araw hanggang bukas ng tanghali, makararanas ng heavy to intense rainfall ang probinsya ng Isabela at moderate to heavy rainfall naman sa Cagayan, Quirino at Aurora. Bukas naman ng tanghali hanggang Biyernes ng tanghali, expect nyo na ang moderate to heavy rains sa mga probinsya pa rin ng Isabela, Aurora, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern at Eastern Samar, Southern Leyte, Dinagat Islands at Surigao del Norte. Sa Biyernes naman ng tanghali hanggang Sabado ng tanghali, intense to heavy rainfall naman ang mararanasan ng mga kaparehong probinsya kasama ang Biliran at bukod lamang sa Isabela at Aurora.
Bukod sa mga pagulan, maghanda at asahan din ng flash floods at landslides sa mga nabanggit na lugar. Naitala naman ang pinakamababang temperatura kahapon February 18 sa La Trinidad, Benguet ang 15.4 degrees Celsius, 16.4 degrees Celsius sa Baguio City at 23.2 degrees Celsius sa NCR. At yan po muna ang aking latest weather reports, whether you like it or not. Ako po si Gia Rafael, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pinakahuli, pinaka-latest, pinaka-napapanahon, whether we like it or not, DWIZ Weather Report. Maraming salamat, Gia Rafael. Samantala sa iba pang tampok na balita, kinumpirma mismo ni Supreme Court spokesperson Camille Ting na naghain ng petisyon si Vice President Sara Duterte para questionin ang bisa ng impeachment process na sinimulan ng Kamara. Batay sa kopya ng petisyon, inihain ng bise ang petisyon for certiorari and prohibition noong Martes, Pebrero 18 laban sa kanyang impeachment case. Kabilang sa respondents sa petisyon, sina Speaker Martin Romualdez, Senate President Francis Escudero at House Secretary General Reginald Velasco. Ay sa kampo ni VP Sara, nais nito ng judicial intervention mula sa kataas-taasang hukuman upang isulong ang due process at igiit ang legal at constitutional concerns. Balitang Bayan. Iginiit naman ng isang political analyst na maaaring magsilbing hukom ang mga bagong senador sa 20th Congress sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni Professor Froilan Calilong na bahagi ng tungkulin ng mga senador na maging judge sa paglilitis ng pangalawang Pangulo. Hindi naman natin sila po pwedeng sabihin na hindi pa sila senador, no? Sa pagkakataon na yon na sila ay na-elect na. And I think with the mandate coming directly from the people that they're already elected, they're already constitutionally bound as well to perform the function of a senator, and in this case as a senator judge. Ayon pa kay Professor Calilong, sakali mang isalang na ngayon ang impeachment laban sa vice-presidente o vice-presidente ay hindi ito matatapos. We only have how many months to go, and you need to understand marami dito sa mga nakaupo ngayon na nasa Senate as well will also be busy with their own respective campaigns. Many of them are actually running for re-election. So we also need to understand na iikot din sila, no? So how will they be able to perform this task as well when in fact the election season or the election campaign is also in the horizon. Actually, nandito na nga. Dagdag pa ng political analyst, mainam na simula ng impeachment kapag nakaupo na ang mga bagong senador. Dahil nga papasok na yung mga bagong mga senator judges, so magkakaroon pa ng transition. So might as well start it with a new Senate, a new composition in the Senate para tuloy-tuloy na matatapos yung impeachment nang hindi na magkakaroon ng mga uneventful transition. Yan po ang tinig ni Professor Froilan Calilong sa panayam ng DWIC. Balitang Bayan. Kaugnay ng balitang yan, dumarami ang nananawagan sa Senado na agaran ng mag-convene bilang impeachment court para masimulan na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Isusumiti ngayong araw sa Senado ni Bayan Muna Chairperson at dating Congressman Nery Javier Colmenares ang kanilang position paper na nanawagan para sa agarang pag-convene ng Senado bilang impeachment court at agarang paglilitis sa impeachment case laban sa pangalawang Pangulo. Ayon kay Colmenares, may sapat na panahon para makumpleto ang impeachment trial bago matapos ang 19th Congress sa June 30, 2025. Umapila rin ang Bayan Muna na gamitin ang naprobahan at nailathala ng Rules of Impeachment sa ilalim ng 19th Congress sa halip
na gumawa ng panibagong rules. Una nang lumiham sa Senate Minority Leader Coco Pimentel kay Senate President Chis Escudero kung saan ipinaalala ang nakasaad sa konstitusyon na may mandato ang Senado na agarang magsagawa ng paglilitis kapag may naisumiting articles of impeachment laban sa isang impeachable official. Balitang Bayan! Nagpaliwanag naman si Senador Amy Marcos sa kanyang pahayag na lalabanan niya hanggang sa dulo ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Tinukoy ni Senador Marcos na tututulan niya ang anumang gulo na idinudulot nito dahil sa nagiging dahilan ng pagkawatak-watak ng mga Pilipino. Giit pa ng Senador na mas mabuting bumalik na ang usapan sa mga isyu na mas malapit sa sikmura ng bawat Pilipino. Sa kabila ng mataas na presyo ng bigas at iba pang pagkain at kawalan na rin ng hanap buhay ng mga Pilipino. Tiniyak naman ni Senador Marcos na handa niyang gampanan ang tungkulin bilang impeachment judge at kahit malapit sa vice-presidente o vice-presidente, tiniyak na magiging patas at objective siya at magpapasya siya alinsunod sa mga ebidensya. Balitang Bayan! Sa iba pang tampok na balita, iginiit ni lawyer at broadcaster Virgilio Garcia na walang halong politika o personalan ang paghahain niya ng disqualification case laban kina Senatorial Candidates Act CIS Representative Erwin Tulfo at broadcaster Ben Tulfo, maging ang tatlo pang miyembro ng Tulfo clan. Sa panayam ng DWIC, sinabi ni Attorney Garcia na bahagi ng kanyang advokasya na hadlangan ang political dynasty upang mapigilan na ang pang-aabuso at garapalan sa politika. Idinagdag pa ng abogado na may nauna nang naghain na tutulan ang political dynasty sa bansa. Meron pong prohibition sa saligang prohibiting political dynasty. Pinagbabawal po ang political dynasty. Pagkatapos meron lang pong kolotilya na as may be defined by law. Tama po yun, na wala pang definition yung political dynasty. Kaya nga po ang sinasabi ko, let's start with the obvious para po ito masimulan at nang ito magkaroon ng cap, no? So that there's going to be like a stop to the abuses that is going on. Pagka po ito hindi natin pinigil, itong isang pamilya na po ito ano pa po ang susunod? Kaugnay nito, inamin ni Attorney Garcia na kabilang siya sa mga naghain o nag-file ng kasong graft at iba pang criminal charges laban kay House Speaker Martin Romualdez at iba pang mga mambabatas. Ito po kasi part ng advocacy namin na against political dynasty, against corruption, electoral reforms. So, hindi nyo po na itatanong, isa po ako doon sa nagreklamo, nag-file ng complaint against Speaker Romualdez. Kasi yun nga po ang aming advocacy, political dynasty, corruption. So, hindi po ito personality-driven, this is advocacy-driven po. Yan po ang tinig ni lawyer at broadcaster Virgilio Garcia sa panayam ng DWIC. Balitang Bayan! Sa iba pang tampok na balita, sinibak sa pwesto ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang manager ng National Food Authority sa Occidental Mindoro. Ito'y dahil sa nakaimbak na supply ng palay noong 2023 pa nabili. Ayon sa kalihim, aabot sa 20,000 na sako ng palay ang pinabayaang nakaimbak sa bodega ng ahensya. Nagkaroon anya ng mismanagement sa supply ng NFA sa Occidental Mindoro o sa nabanggit na lugar. Bukod dito, itinutulak na anya ng kagawaran ang paghahain ng administrative case laban sa manager ng NFA na hindi namang pinangalanan. Balitang Bayan! Kaugnay ng balitang yan, natalakay sa ipinatawag na pagpupulong ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Malacanang ang patungkol sa smuggling at ang pagpapatatag ng presyo ng mga pagkain. Sa nasabing pulong, kasama rin sa napag-usapan ng pagsisikap ng pamahalaan na makontrol ang presyo, partikular na mga food products. Una nang nilagdaan ng Pangulo ang Anti-Agricultural Economic Sabotage Act na inaasahang maipatutupad ang mga epektibo
epektibong hakbang para maiwasan ang pagpasok ng mga smuggled na produktong agrikultura, gayon din na matiyak na maipatutupad ang may kinalaman sa tamang pagbabayad ng buwis at taripa. Saklaw rin ng batas na maipataw ang kaukulang kaparusahan o parusa hindi lamang sa mga mastermind kundi pati na rin sa ilan pang sangkot sa pagpupuslit o pagpupuslit ng mga agricultural products. Balitang Bayan. Tumaas naman sa 20.8% ang meat import ng Pilipinas sa taong 2024 kung saan umabot ito sa 1.45 million metric tons. Ayon sa data ng Bureau of Animal Industry, mas mataas ito kumpara sa 1.2 million metric tons sa nakalipas na taon. Nalagpasan din ito ang naitala sa nakalipas na 2 taon kung kailan naudyukan ng African swine fever at bird flu outbreak ang mga dealer para lumipat sa mga offshore supplier. Aabot naman sa 50.6% ng total meat imports ay mula sa karne ng baboy, 29.4% naman sa manok at 14.1% naman sa baka. Balitang Bayan. Pamantala, labas muna tayo ng himpilan. Sagot sa petisyon laban sa 2025 national budget, inihahanda na ng mga abogado ng gobyerno. Iyahatid ng balitang iyan ni Patrol 13 Gilbert Pardes. Inihahanda pa ng pamahalaan ang sagot sa petisyong inihain sa Korte Suprema na kumukwestiyon sa legalidad ng 2025 national budget. Matatandaang pinangunahan ni na dating Executive Secretary Vic Rodriguez at Congressman Isidro Ungab ang paghahain ng petisyon na humihiling na deklarang labag sa konstitusyon ang ilang probisyon ng 2025 General Appropriations Act. Ayon sa kanila, may mga blankong parte raw sa Bicameral Conference Committee report ng budget na maaaring pagmulan daw ng anomalya sa paggamit ng pondo ng bayan. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi naman ni Solicitor General Minardo Guevara na kasalukuyang inaayos ang komento ng mga respondent at ito raw ay susumite sa Korte Suprema sa lalong madaling panahon. Una nang nagbabala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kung sakaling ideklarang unconstitutional ng Korte Suprema ang 2025 budget, maaaring maapektuhan daw ang operasyon ng gobyerno. Patrol 13, Gilbert Pardes para sa Himpilang May Totong Lahas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. At sa iba pang balita, Senado, ikakatawan ng Solicitor General sa petisyon sa Korte Suprema na nagsusulong na agaran ng simulan ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Dati ng balitang yan ni Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Hindi ang Senado ang sasagot o magsusumite ng komento sa Korte Suprema kaugnay ng petition for mandamus na nagsusulong na agaran ng simulan ng Senado ang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senate President Chis Escudero, ang Office of the Solicitor General bilang abogado ng gobyerno ang siyang sasagot o magkokomento, kakatawan at hahawak sa naturang petisyon. May dinrap na anya na comment ang Legal Division ng Senado kung saan ibibigay nila ito sa Office of the Solicitor General para sa kanilang impormasyon at konsiderasyon. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Escudero. Wala. Comment? Why? Wala. Nirefer namin ang bagay na yan sa Solicitor General's Office. Bilang abogado na tumatayo sa pamahalaan, Solgen ang sasagot, Solgen ang a-appear, Solgen ang mag-handle ng kaso para sa Senado. So ang Senado mismo, walang ginagawang pagsagot o preparasyon para sagutin yon. Solgen ang tatayong abogado ng Senado ron. So hindi po manggagaling sa Senate yung comment para i-submit sa Korte Suprema? Hindi. Bagaman may draft na pin-repair ang legal bilang advisory sa akin, ipo-forward din namin sa Solgen yun, but only for their information and consideration. It's the Solgen that will appear before the Supreme Court in behalf of the Senate. I have requested already the Solgen to make that representation before the Supreme Court in behalf of the Senate. Si Senate President Chis Escudero.
Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, para sa impilang metodong lakas sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Samantala, pagpapalakas ng telco infrastructure sa malalayong komunidad, iminungkahi ng pribadong sektor kay Pangulong Marcos. Babalik Patrol 13, Gilbert Perdes. Isinusulong ng Private Sector Advisory Council Digital Infrastructure o PISAC sa gobyerno na palakasin ang telecommunications infrastructure sa mga malalayong komunidad sa bansa. Ito'y bilang suporta sa vision ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa isang digitally inclusive na Pilipinas. Ang inisyatibong ito ay umaayon daw sa mas malawak na pagtutulak ng gobyerno na gawing moderno ang digital landscape ng bansa at himukin at isulong ang inklusibong economic growth. Sa ginanap na pagpupulong sa Malacanang kasama si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., binigyan din ng mga miyembro ng PISAC Digital Infrastructure ang pangailangan para sa mga estratehikong pamumunan sa connectivity at matiyak na mga Pilipino ay may access sa maasahang mga serbisyo sa komunikasyon. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. At sa iba pang balita, focus crime sa bansa bumaba ng 26.76% ayon sa PNP. Iyan din ang balitang yan ni Patrol 17, Jopel Pelenyo. Yes, nakitaan nga ng pagbaba ng 26.76% ang mga insidente ng focus crime sa bansa base sa hawak na datos ng Philippine National Police. Ayon sa ulat ng PNP, mula January 1 hanggang February 14, 2025, bumaba ng 3,528 ang focus crimes na kinabibilangan ng theft, robbery, rape, murder, homicide, physical injury at karnaping ng motorsiklo at sasakyan. Mas mababa ito kumpara sa 4,817 crime cases sa kaparehong panahon noong 2024. Naitala naman ang pinakamalaking pagbaba sa kaso ng rape na nasa 50.6% na lamang o katumbas ng 628 o 623 cases ngayong taon mula sa 1,261 noong nakalipas na taon. Sinabi ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil na kahit pa mas nagiging lantad ang ilang krimen sa social media, malaki naman ang naging tulong ng investigasyon para malutas ang kaso at mabigyan ng hustisya ang mga biktima. Dahil dito, hinimok ni General Marbil ang taong bayan na manatiling mapagmatsyag, gamitin ng tama ang social media at maging aktibo sa pakikiisa upang mapanatili ang kapayapaan saan mang panig ng bansa. Ito si Patrol 17 Chopel Pelenyo para sa impilang may kodong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Samantala, training plane nag-emergency landing sa Plaridel, Bulacan. Piloto at mag-aaral ligtas. Yatin ang balitang yan ni Patrol 45, Raul Esperas. Matagumpay na nagsagawa ng emergency landing ang isang training aircraft sa Bulacan. Sangayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines, kanilang kinumpirma na ang emergency landing ay nangyari sa Plaridel, Bulacan kaninang umaga. Ang eroplano ay isang Piper Tomahawk na may tail number RPC 1085 at operated ng Flightline Aviation. Nagsasagawa ng training mission o training flight ng kaproblema sa makina kung kaya't ito ay nagsagawa ng emergency landing. Sa kabutihang palad ay wala namang napaulat na nasugatan sa nasabing insidente. Patuloy naman ang investigasyon na sinasagawa ng Aircraft Accident Investigation Board ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Raul Esperas, Patrol 45, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa impilang may todo lakas, DWIC. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC. Patrol Report. Samantala, PCSO naglaan ng mahigit 250 million pesos para sa medikal na tulong noong Enero 2025. Iyatin ang balitang yan ni Angelo Baeño.
Nagbigay ang Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ng higit sa 250 million pesos na medikal na tulong sa 19,698 na benepisyaryo sa buong bansa noong January 2025. Pinakamalaking pondo ang napunta sa National Capital Region na may 70.85 million pesos para sa 2,020 benepisyaryo. Sinundan ito ng Northern at Central Luzon na nakatanggap ng 56.36 million pesos para sa 5,022 katao. Samantala, ang Southern Luzon at Bicol Region ay nakatanggap ng 46.18 million pesos, Visayas 40.71 million pesos at Mindanao 36.48 million pesos. Patuloy ang PCSO sa pagbibigay ng mahalagang suporta sa mga Pilipinong nangangailangan ng medikal na tulong sa pamamagitan ng iba't ibang programa nito at nagpapasalamat sa mga tumatangkilik sa kanilang palaro. At yan ang report na hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Alam niyo ho ba na yung katumbas ho ng bawat taya po ninyo, taya po natin, sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket po ninyo, tiyak, siguradong sigurado, may natutulungan at matutulungan po tayo na mga kababayan sa kanilang pangangailangan medikal dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi ka nila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Balitang Bayan. At ang oras po sa Pilipinas, 12:27 na po na magandang tanghali. Oras hatid sa inyo ng Arena Plus. Sa Arena Plus, astig sa sports. Download Arena Plus app now in App Store. You can watch it also on arenaplus.ph. Sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above only. Keep it fun, game responsibly. Oras hatid sa inyo ng PhilHealth para sa bawat Filipino. Balitang Bayan. Balitang Bayan. At nagbabalik po ang Balitang Bayan sa oras po ng alas 12:33. Sa pagpapatuloy po ng balita, pinagpapaliwanag po ng korte ang kampo ni Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Kaugnay sa inilabas nitong recorded message para sa mga taga-suporta nito. Ay sa Pasig Regional Trial Court Branch 159, ipinalabas ang video bago pa man ito masuri at maaprubahan ng korte. Ipinost din ang naturang video sa Facebook noong Pebrero at na walang approval na malinaw na nagpaglabag sa guidelines at parameters na itinakda ng korte. Dahil dito, binigyan ng korte ng 5 araw ang kampo ni Kibuloy para magpaliwanag kaugnay sa ipinalabas na nasabing video. Balitang Bayan. Samantala, itinaas ng PhilHealth Insurance Corporation o PhilHealth ang benepisyo na ibinibigay nito sa mga pasyente na may dengue. Sa gitna ito ng tumataas ng kaso ng nasabing sakit. Kaugnay nito, papalo na sa 47,000 pesos ang coverage rate para sa severe dengue mula sa dating 16,000 pesos mula sa dating 16,000 pesos. Aabot na rin ngayon sa 19,500 pesos mula sa dating 10,000 pesos ang coverage para sa mild dengue cases. Pinapayuhan naman ni PhilHealth President at CEO Edwin Mercado ang lahat na panatilihin ang preventive measures laban sa naturang sakit. Nagpaalala rin ang ahensya sa mga miyembro nito na walang bayad ang konsulta package at maging sa dependents nito. Balitang Bayan. Iginiit naman ng isang health expert na dapat ibunyag ng mga lokal na pamahalaan kung may pagtaas ng kaso ng dengue sa kanilang lugar. Ayon kay infectious disease expert Dr. Rotjean Solante, bagamat isa itong highly preventable disease, kabilang ang Pilipinas sa sa mga bansang may mataas na case fatality rates. Kaugnay nito, kailangan na niyang pabilisin ang pag-aproba sa bagong bakuna kontra dengue, lalo't ang Pilipinas at Singapore na lamang sa ASEAN region ang wala pang naaprobahang bakuna. Gayunman, sinabi ni Health Assistant Secretary Albert Domingo na kailangang pag-aralang mabuti ang vaccine approval at tiniyak din ito na hindi tumaas ang severe dengue cases sa bansa. Balitang Bayan.
Susulat naman o liliham naman ang Philippine Medical Association kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para hilingin na payagan ang public access sa mga bagong bakuna kontra dengue. Ayon sa PMA, nanatiling major public health crisis ang dengue sa Pilipinas, kung saan ang bansa pa rin ang may pinakamataas na bilang ng kaso at pagkamatay sa sakit sa Southeast Asia. Bagamat kinikilalaan nila ang 5S strategy ng pamahalaan kontra dengue, iginiit ng grupo na kailangan pa rin ang karagdagang safety measures tulad ng pagbabakuna. Kinumpirma naman ni Dr. Erica Tanya Davillo, chairperson ng PMA Ad Hoc Committee on Dengue Advocacy, na ipapadala nila ang sulat sa Malacanang ngayong linggo. Balitang Bayan. Itinanggi naman ng lokal na pamahalaan sa Maynila ang ulat na may dengue outbreak sa lungsod. Ayon mismo kay Manila Mayor Hani Lacuna, malayo magdeklara ng outbreak ang lungsod. Dahil mula sa halos 900 barangay, nasa 20 lamang ang bilang ng may kaso ng dengue. Sa kabila nito, nagbigay ng direktiba ang alkalde sa Manila Health Department, barangay officials at district hospital chiefs na paigtingin pa ang preventive measures tulad ng pagdaragdag ng anti-mosquito larvae kits sa mga barangay na may mataas na kaso ng dengue upang maiwasan ang pagkalat nito. Balitang Bayan. Permado na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Executive Order No. 83 na naglalayong bawasan at i-condone ang real property tax kabilang ang mga interes at multa na ipapataw sa mga power generation facilities ng mga independent power producers na may kasunduan sa ilalim ng Build, Operate, Transfer o BOT scheme sa mga GOCCs. Batay sa Executive Order No. 83, babawasan ang buwis para sa taong 2024 sa halagang katumbas ng buwis na nakakuha o nakalkula gamit ang assessment level na 15% ng fair market value ng mga may ari-ariang ginagamit sa produksyon ng kuryente na may depreciation rate na 2% taon-taon. Bukod dito, binura na rin ang anumang interes at multa na may kinalaman sa hindi nababayarang real property o property tax ng mga IPP. Ipinunto pa sa direktiba ng Pangulo na ang paniningil ng buwis sa pinakamataas na assessment level na 80% ay maaaring magdulot ng malalaking pasanin sa NAPOCOR at Power Sector Assets and Liabilities Management Corporation na siyang may kontraktual na pananagutan sa pagbabayad ng bahagi ng mga buwis na ito. Ibinanggit din sa EO No. 83 na ang pagpapatupad ng mataas na buwis ay maaaring magdulot ng seryosong banta sa katatagan ng presyo ng kuryente at sa supply ng kuryente sa bansa, lalo na't may kabuuang kapasidad na 3,100 megawatts ang maaaring maapektuhan kung titigil ang operasyon ng IPPs. Balitang Bayan. Samantala, labas muna tayo ng himpilan. Pamahalaan nagbabala sa publiko laban sa malawakang recruitment ng mga Pogo-like hubs sa ibang bansa. Iyatin ang balitang yan ni Patrol 13 Gilbert Pardes. Nagbabala sa publiko ang Bureau of Immigration o BI lalo na sa mga young professionals sa ginagawang massive recruitment daw ng ilang mga sindikato na naghikayat na magtrabaho sa ibayong dagat bilang mga customer service representative, pero pagdating doon ay bibiktimahin o biktima lamang pala ng scam hubs. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, ang mga na-recruit na Pinoy ay magtatrabaho sa mga Pogo-like operations sa ibayong dagat. Sa press briefing sa Malacanang, iniulat ni Sandoval na nasa 180 na ng mga Pinoy ang kanilang naharang sa iba't ibang paliparan sa bansa na ni-recruit daw para magtrabaho abroad. Aminado ang opisyal na sa kabila ng mga balita na may kaugnayan sa Pogo, may mga kababayan pa rin natin na nahihikayat na magtrabaho dahil sa magandang offer. Kaya kapag may mga nagre-recruit daw na trabaho para sa ibang bansa gaya ng Cambodia, Laos, Thailand at Burma, magsisilbi raw itong red flag sana para sa mga kababayan natin. Kinumpirma naman ng pamahalaan na maging ang mga BPO companies at mga call centers ay pinasok na rin ng mga recruiters
Kaya payo raw ng BI at PAOK sa mga kababayan natin na mag-ingat at huwag magpainganyo o magpadala sa mga matataas na alok ng mga ito. Siniguro naman ng gobyerno na lalo pa nilang palalakasin ang pagtugi sa mga recruiters na ito nang sa gayon ay mapanagot ang mga ito sa batas. Sa katunayan, may mga nahuli na raw ang mga otoridad at sinampahan na ng kaukulang kaso. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Todong Las, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Matapos sa IZ Report, dako naman tayo sa Metro Patrol. Number 8 most wanted person na aresto sa Bulacan ng Pulisyan Valenzuela. Iyatin ang balitang yan ni Danny Cruz. Danny? Ibinalita ni Police Colonel Nixon Tayaman kay Northern Police District Director Josepino Ligan ang pagkakaaresto sa number 8 most wanted person sa station level ng Police Valenzuela. Dinakip ang akusado ng operatiba ng warrant at sa Buena Section. Ito'y sa kasong pangmamolestya sa isang minor de edad. Na-serve ang warrant of arrest na inilabas ng korte sa sala ni Honorable Judge Evangeline Mendoza ng RTC Branch 270. Nasa kote si Judah James Molina, 34 na taong gulang, isang move-it driver sa kanyang pinagtaguan sa Landicho Street, Barangay Balasing sa Santa Maria, Bulacan. Si Molina ay residente ng 82 Generoso Street, Tomas Manuel Subdivision sa Barangay Karuwatan sa lungsod ng Valenzuela. Haharapin ng akusado ang criminal case number 1221-B-20 o itong kasong ako lasciviousness ng Section 5B ng Republic Act 7610. Batay sa record, nananatiling number 1 ang Valenzuela Police Station sa may pinakamaraming nahuling wanted person sa pamumuno ni Police Colonel Nixon Cayaban. Metro Patrol Danny Cruz, nag-uulat sa Himpilang May Todong Lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Ako naman tayo sa Ronda Probinsya. 64 na individual arestado sa Sanyan Bambam sa Wing Lock Anti-Criminality Operation ng ng Pampanga PNP. Yatin ang balitang yan ni Johnny Gale. Johnny? Yes, magandang tanghali. Maabot na sa 64 na individual na sangkot sa iba't ibang krimen na kabilang na rito yung illegal na droga at gun ban violator sa natasik sa halos isang linggo anti-criminality operation sa ng Pampanga Philippine Police. Ayon dito sa ulat ni Police Colonel Dimandala, Pampanga Police Provincial Directora, sa nasabing bilang 10 rito yung most wanted, 22 rito yung mga wanted persons. Nakakumpiska rin sila ng tinatayang 177.34 grams ng shabu at 1,200 grams ng marijuana. Lahat ng ito ay may halagang 1,139,112 pesos and 34 centavos na ikinadakip din ng 32 drug suspect. At ilan sa kanila ay kabilang sa mga high-value target individual sa illegal na droga. Bukod sa droga, nakakumpiska rin ang pulisya ng 5 hindi lisensyadong baril. Mula naman sa 4 individual, ang operasyon ay dito sa opisyal ay bahagi pa rin ng standing order mula sa pamunuan Pampanga o mula sa Pambangang Pulisya na paigtingin pa yung anti-criminality campaign na kasama na rito yung pagtugit ng mga pusakal na kriminala, paglalansag sa private armed group, kampanya kontra loose firearms, war on drugs, pagtatalaga ng police kwenta at implementasyon ng balik baril programa. Lahat ng ito ay may pinalaman sa paghahanda ng Pampanga PNP sa malalapit na edisyon at upang masiguro na ang kaligtasan, kaayusan, kapayapaan at seguridad ng mga taga-Pampanga. Ang mga arestadong pusakal na kriminal ay minarap na sa hukuman para sa impormasyon ng kanilang pagkakaaristo. Samantala, itong mga nasakote sa iligat ng droga at hindi lisensyadong baril ay nasampahan na rin na sila ng kaukulang kaso ng pinalaman sa pagsabag nila sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at ganda naman itong mga nahulihan ng unlicensed firearms. So mula dito sa Luzon, ito si George Gole, Central Santa Cruz at Gula Sentilang ito din at DWIC nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan.
At ang oras po sa Pilipinas, This time check is brought to you by Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. alas 12:46 na po ng magandang tanghali. That time check was brought to you by Technogas Technique Kitchen Appliances. Technogas Technique is available in appliance stores nationwide. Furnish your kitchen with Technogas Technique appliances. Technogas Technique, your cooking partner. That's the Technogas Technique. That time check was brought to you by Bingo Plus. Download Bingo Plus app now in Google Play and App Store for a chance to win up to 154 million pesos of jackpot prize. Visit bingoplus.com to learn more. With Bingo Plus, bingo sa saya plus sa panalo. Balitang Bat! At nagbabalik po ang Balitang Bayan sa oras po ng alas 12:52. Sa pagpapatuloy po ng balita, tanggap tayo ng Ronda Probinsya. Mapayapang halalan sa Naga City tiniyak sa ginanap na Solidarity Pack signing ngayong umaga. Iatid ang balitang yan ni Melvin Machado. Melvin. Tiniyak ng Naga City Police Office, 9th Infantry Battalion, Philippine Army, Land Transportation Office, Philippine Coast Guard, DepEd at mga religious sector na gagawin nila ang lahat na makakaya upang gawing matahimik at mapayapa ang papalapit na 2025 midterm election. Ito ang pinakabuod ng ginawang Solidarity Pact signing para sa nalalapit na halalan ngayong buwan ng Mayo. Ginanap ito sa Naga City Police Office. Kinumpirma naman ni Police Colonel Erwin Rebillon, City Director ng Naga City Police Office, na maswerte ang lungsod ng Naga dahil wala silang namomonitor na private armed groups o PAGs. Nasa green category ang lungsod ayon naman sa COMELEC at walang natatanggap na pagbabanta sa COMELEC officer na kadalasan nangyayari sa magalong mga lugar tuwing panahon ng halalan. Nagtapos ang programa kaninang umaga sa pamamagitan naman ng paglagda sa Solidarity Pledge. Ito ang Ronda Patrol, Melvin Machado para sa Impilang May Todong Lakas, TWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Balitang Bayan! Samantala, Angeles City Government kinilala ng DILG-3 bilang Most Outstanding Peace and Order Council sa Central Luzon. Iyatin ang balitang yan ni Johnny Gale. Johnny? Yes, binilala nga nitong Department of Interior and Local Government o DILG Region 3 itong Angeles City bilang Most Outstanding Performance in Peace and Order Council o PUC sa Luzon. Ito ang lumabas na katatapos na performance audit ng ahensya sa lahat ng lokal na pamalaan at probinsya dito sa gitnang Luzon. Ang basihan ng nasabing audit report ng DILG ay sa pamamagitan ng mga ginawang hakbang ng isang lokalidad at probinsya upang lalo mapaunlad ito at palakasin ang implementasyon ng kaayusan at katahimikan sa kanyang nasasakupan sa pamamagitan ng mga pagdadaos at pag-organisa ng Peace and Order Council sa organisasyon na mga pagdadaos ng pagtutulong may kinalaman sa kaayusan at katahimikan, pagpapairal ng mga alituntunin, mga plano, paglalak ng pundo, maayos na pamamahala at pagbuo ng mga estratehiya para matamo ng kanyang nasasakupan ng seguridad at peace and order situation, rescue at quick emergency response sa mga uri ng sakuna, baging ito man ay man-made o natural calamity. Dahil dito, nagpasalamat itong City Mayor, kami nagpungi na sa Mayor sa ahensya na nagbigay niya pag-ilala sa kanilang peace and order strategy. Gayon din na ang lahat ng sektor ng mamayan, barangay, pulisya, non-government organization, katulong ng pulisya sa pagpapairal ng kaayusan at katahimikan dito sa siyudad. Gayon din sa kanyang mga kasamahan sa city government dahil sa suporta upang natanghalin na itong Angeles City bilang isa sa mga lugar sa gitna Luzon na may maayos na Peace and Order Council. Nitong nagdaang taon, 2024, na kamit din ng City Council of the Local Government o SDLG mula din sa ahensya. Ito na ang itatatlong siya na iba't ibang parangal na kamit ng administrasyon. Ito si Mayor Lasati na mula ng mahalal itong alkalde sa siyudad noong 2019 sa loob ng kanyang dalawang termino. Sa nalalapit na halalan sa Mayo 12, si Mayor Lasati Jr. ay kakandidatan kongresista sa unang distrito ng Pampanga sa halili ng kanyang kapatid na si outgoing Congressman Carmelo Lasati II na tatakbo namang City Mayor ngayong eleksyon.
Mula dito sa lungsod ng Angeles, ito si Team Robinson Catrola, Jenny Gole, para sa Pinamito Nulakas DWIC, nagbabalita ng tama, nagbelingkoda ng tama. Balitang Bayan. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ. Balita sa ibang bansa. Patay ang 31 individual matapos mahulog sa bangin ang kanilang sinasakyang bus sa Bolivia. Ayon sa mga otoridad, maliban sa mga nasawi, meron ding 15 iba pa na nasugatan sa aksidente na kinabibilangan ng 4 na bata. Nabatid na may lalim na 800 o 800 metro ang bangin na pinagbagsakan ng pampasaherong bus. Pinaniniwala ang nawalan ng kontrol ng driver dahil sa mabilis na takbo ng nasabing bus. Balitang Bayan. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Binabalangkas na ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cone ang plano para sa bakbakan sa FIBA Asia Cup qualifiers. Ayon kay Coach Tim, kailangan ng solusyonan o mas maging mabagsik ang koponan para sa susunod na laban ng Gilas Pilipinas team na nasabat ng panalo o nakuha ng panalo ng Gilas Pilipinas laban sa host Qatar sa opening day na score na 74-71. Pero pinataob ang koponan ng Lebanon sa score na 54-75 at Egypt na 55-86 para magkasya lamang sa ikatlong pwesto. Gayunpaman, magandang aral ito para sa Gilas Pilipinas bilang paghahanda sa mga mas importanteng laban nito sa qualifiers, lalo na sa FIBA Asia Cup proper sa nagaganapin sa Agosto. Balitang Bayan. Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh. DWIZ Showbiz News. Kinumpirma mismo ni Sam Milby na hiwalay na sila ni Miss Universe 2018 Catriona Gray. Ayon kay Sam, noon pa man ay napagkasundoan na nila Kat na gawing pribado ang kanilang relasyon. Nilinaw rin ni Sam na walang third party sa breakup nila ni Catriona, gayon din ang espekulasyon na si Moira De La Torre ang dahilan ng kanilang hiwalayan. Ibinunyag din ni Sam na hindi sila magkaibigan ni Moira. Balitang Bayan. Kung hindi niya nakaibigan si Moira, magkano-ano na sila ni Sam Milby. At yan po ang nakala po ng aming himpilan dito po sa DWIZ at Aliw Channel 23. Maraming salamat po sa mga sumuporta at sa amin pong nakaagapay dito po sa DWIZ at Aliw Channel 23. Sa ngalan nga po ni Drew Nasino, ako po si Jen Patrolya, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Susunod na po ang programang Network News kasama si Angelo Baino at Maine Barreto. Pagsapit ng alas 12 bago ka mag-lunch O kaya nagla-lunch ka. dagdagan pa ang mga alam mo Para hindi ka naman huli sa balita. live sa DWIZ Manila at sa lahat ng DWIZ News FM sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. At mapapanood ng live sa Aliw 23 Free TV at sa lahat ng digital channel ng DWIZ. Ang Balitang Bayan. Mga balitang nangyari lang at kasalukuyang nangyayari. Balitang Bayan. Kasama ang opisyal na tagagising ng bayan, si Drew Nasino. Di ka aantukin kapag nalaman mo na ang latest sa Balitang Bayan. Sa patuloy na pagbabalita ng tama at paglilingkod ng tama. Balitang Bayan. Araw-araw, 12 noon.